repatriation? No, not yet. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Sir, the expected impact is higher oil prices here. How are we bracing for that, sir? Well, again, we're starting already with the assumption that the oil prices will in fact go up, and I cannot see how it will not, because the Straits of Hormuz will then be blocked if it escalates. The oil cannot come out of its sources, so the prices will certainly be affected. So the subsidies that we have always given, fuel subsidies that we gave to, I remember, if you remember during the pandemic, lalong-lalo na yung mga nagpapasada, yung mga para may hanap buhay naman sila, bigyan natin ng fuel subsidies. Now we will have to do the same for those who are severely affected stakeholders by any instability in the price of oil. Yes, it's a serious problem. At ayun na nga mga idol, panood nyo yung video. Yun, si Marcos, wala siyang plano sa mga OFW natin na andun ngayon sa gera sa Iran at saka sa Israel. Wala siyang plano kung anong gagawin sa mga kababayan natin na nandoon. Kawawa yung mga natin, yung mga kababayan natin na nandun. Dahil yung presidente natin ay wala siyang gagawin. Gusto pang sabi pa nga niya nasa mga pamilya daw kung anong nasa ang gusto nila. Nakalain mo yun, presidente siya ng Pilipinas. Siya ang may hawak ng kapangyarihan ng Pilipinas. Isang salita lang niya, mapapauwi yung mga OFW. Ang dami ng mga OFW doon na humihingi ng tulong para makaalis doon sa bansa na yun dahil may gira doon. Pero siya, hindi niya alam kung ganyang gagawin. Mayroon pang nakitang post, walang budget, walang pera. Maghahanap pa to ng pera mga idol. Kawawa yung Pilipino sa ginagawang ito ng presidente natin. Dahil hindi alam yung kanyang gagawin. So tingnan nyo naman, tinatanong yung sagot. Pag sumagot, kailangan pag dumikit Kawawa talaga ang bansang Pilipinas sa taong ito. Kawawang kawawa tayong mga Pilipino sa taong ito. Yung mga OFW na nandoon, anong gagawin niya doon? Hayaan niya mamamatay yun doon sa gira? Ang dami na nadisgrasya, ang dami nang nawalan ng buhay. Dapat matik yan. Pull out lahat ng mga Pilipino na nandoon. Alisin lahat ng mga OFW nandoon. Iligtas sila sa kapahamakan. Pero yung presidente natin, mukhang walang plano dahil walang pera ata. Inubos ng pera nito. Kung saan-saan din na lang pera nito Magkano ginastos ng eleksyon nito? 20 billion, di ba? Yung pinamimigay nito sa mga ayuda-ayuda, magkano? Napakano ng presidente natin, walang kwenta, mga idol. Kaya, Diyos ko, yung mga kababayan natin, ano na kaya mangyayari? Kita nyo naman yung video, di ba? Diyos ko. Hanggang sa muli na mga idol, maraming salamat.